uh, another ride, another pangangamote. Let's go. Usapang pangkamote. Usapang mga literal. Yan. So, para sa kaalaman ng nakararami, ang kamote riders ay wala pong mission and vision talaga. At pagdaka ay parang hindi naman na siya kailangan dahil kung susumahin, si kamote riders ay isa sa uh, kilalang bahagi ng riding community na walang SEC registration. Tama, you heard it right. Wala naman dahilan para magpa-SEC pa dahil kakaiba tayo dun sa norms na walang nasasaklawan, na kahit anong governing body o rules. Kasi ang unat madalas na maririnig mo sa kamote, number one rule na napakalawak ng tunay na dahilan ay yung bawal ang iyakin. Diba? So kung yan naririnig nyo, maliban dun sa motto ng kamote riders na kamote sa pangalan, hindi lang sa lansangan, yung bawal ang iyakin, yan na yung sistema na meron kay kamote riders na hindi mareklamo. Kumbaga, walang pake sa sistema na baluktot dun sa mga batas at karapatan na naaayon para sa mga riders na kagaya natin. So, isang malaking bahagi ng gampanin ni kamote riders sa riding community yung mapabilang sa mga sa community na kinabibilangan namin, yung makilala bilang tunay na ehemplo ng isang rider, no? Kaya kung balbal man yung salita ng kamote riders, dahil nga sinaklawan na nga yung hype na kamote riders, although yung kamote rider naman talaga ay hindi lang naman sa kamote yan sinasabi. Pag ikaw ay ika nga natanga, nadapa ka, ay kamote, yun lang naman talaga yun. So dahil nga bawal sa amin na iyakin, masabihan man kaming kamote, wala kaming pake, hindi kami masasaktan. Kumbaga, no blood, no foul, diba? Maaliw ka kasi nagsimula ang kamote, kulitan lang, diba? Kulitan, kengkoy, kwela, masaya, mag-enjoy ka lahat, diba? Kaya lagi ko nga sinasabi, pag ako'y nadalaw o kaya may mga pinupuntahang mga gathering, eyeball, diba? Walang kamoting mahiyain, lahat matigas ang mukha. Diba? Pag makikita ka mo yung mga yan na kapatid natin sa industriya ng pagmumotor, ay literal, kahit magkakaiba yung displacement ng motor, kung kamote sila, kamote tayo, kamote ang lahat, normal lang na kengkoy ka. Pero sa pagdaka na dumating yung panahon na sa katagalan, nakita nila yung tunay na advokasya na pinapakita ni kamote rider sa komunidad, no?
Yung number one, literal na advokasya natin, yung tumulong sa kapwa ng walang hinihinging kahit na anumang kapalit. Di ba? They extend help to people who are in need. No label. That's the truth about the advocacy of the community that I belong to, no? Walang dapat bida-bida. Kasi yung mga bida-bida, si Jollibee lang 'yun. Ayun, so yan yung sistema na meron kay Kamote Riders. Yung advocacy ng pagtulong, number one yan. Tapos kung makikilala nyo ng mas malalim kung ano meron kay Kamote Riders, yan na yung nakilala ko at naunawaan ko na mas malalim ay mapagkumbaba sa mga kapatid natin dito sa industriya na kinabibilangan natin. Hindi perpekto. Naunawaan namin na meron pa kaming mga bagay-bagay na kailangan matutunan. Kumbaga, hindi natatapos sa isang turo, 2, 5, 10 o higit pa yung kaalaman para sa safety pagdating sa pagmumotor. Continuous yan. Yung continuous process na until now ginagawa namin. Dahil sa mundo ng riding community, napakarami ng bilang namin. Marami sa amin na responder. May mga bombero tayong mga kasama rin, mga nabibilang sa DILG, mga riders din. May grupo rin kinabibilangan. Non-government organization na tumutulong nga sa kanya-kanyang komunidad. At sa Kamote Riders, gaya ko po ay isa po akong road safety advocator na nagtuturo at naglilinang sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng mga sundalo, kapulisan, yan, Air Force, may Marines din, diba? So, maliban dyan, may mga nagtatrabaho sa lokal na gobyerno na atin ang natuturuan. Malaking bagay. Kasi ang trabaho lang naman natin ay yung ituro, ipasa, palaganapin, palawakin yung sistema na meron dun sa road safety. Sabi nga namin matutunan mo lang kahit touch and go ka. Di mo naman kailangan mag-stay sa grupo, basta matutunan mo lang yung road safety, masaya na kami. Dahil araw-araw, it's a learning process, gaya ng sabi ko nga kanina. Dapat hindi yan natatapos sa isa lang, dapat tuloy-tuloy. Kaya sa ganang akin yan, so hopefully by next year, yan ang target natin, makatalon ng iba't ibang isla na may mga riders na kagaya ko na interesado na matuto. So hopefully mapaunlakan nila, dahil ito'y libre naman natin binibigay, no compensation, diba? Kasi yung safety nung isa, safety nung lahat, diba? Yung mga literal na kamote, yun yung tinatanggal natin, di ba? Kasi masakit na katotohanan sa pagmamaneho ng motor, hindi ka pwedeng sumablay. Parang araw-araw na gera yan. Parang kang nagpunta ng Afghanistan na nakikipaglabang ka sa mga rebelde, di ba? Imagine mo, everyday ganyan ang tinatahak mo daanan, risky, delikado.
Yung ang naligo ka lang sa banyo, nadulas ka, mababagok ang ulo mo, ikamamatay mo pa. Ito pa kayang tumatakbo ka sa kalsada ng napakabilis ng sasakyan mo. At dalawa lang ang gulong, aba. Yan yung mga risk na hindi yan nakikita, pero sa totoo lang, every day it's a critical day. Dapat naiintindihan yan ng bawat mga motorista. Dahil kanya-kanya tayo, may mga pamilya, kanya-kanya tayong may mga responsibilidad sa bawat komunidad na kinabibilangan natin. Dapat yung pagiging responsable ay ma-apply natin sa bawat araw na ating ginagawa, no? Dahil hindi biro, isang gahibla lang ng pagkakamali ang makomit mo, maaaring buhay. Kaya malungkot kasi yung mga ganyan sistema hindi naman nakikita yan, pero madalas nangyayari po yan every day. Marami pong namamatay, makakalungkot mang isipin, pero yan po yung mga bagay na pine-prevent natin dito sa Kamote Riders, no? Dapat tanggap natin na bawal yung mga ganyan. Kaya sa ganang akin, sa mga nagnanais na mapabilang sa Kamote Riders, welcome po kayo dito. Yupak sa inyo ngayon pa lang. Ngayon pa lang kami mainit at buong pagtanggap namin kayong yayakapin dito sa ating pamilya. Ayan, so ang ma-encounter nyo dito, maliban sa road safety na pwede nyo matutunan, responding, magiging responder kayo. Kaya na sabi ko, libre yan. At actually bonus na lang din yung magkakaroon ka ng pamilya dito. Yung mga magiging mga kasama mo, magiging tropa mo na yan. Siyempre, in-meeting yan. Chat. Tapos, magbabanding na kayo. Halos kayo na rin natutulog, magkakasama. Ay, popromote nyo yung pagiging kengkoy ni Kamote. Di ba? Pero at the same time, ang pinaka-bonus dito, at yung number one na gawain ni Kamote Riders ay yung pag-conduct ng iba't ibang klaseng charity. Di ba? So, gaya nung nakaraan, ambag tayo ng malaking porsyento ng pinansyal na tulong para magabayan yung isang tao na nangangailangan ng kumbaga silong lang ang hinihingi niya. So kailangan siya ng pinansyal na backup para dun sa kanyang munting tahanan, mabubungan, madingdingan, which is ilang beses na rin nagagawa dito yan sa riding community natin, yung pagpapagawa ng bahay. Marami na nakapagpagawa. Ang nakakatuwa niyan, imagine mo ba naman, riders yan, sinong mag-iisip na riders nag-e-exert ng effort para gawin yung mga ganyang bagay. So maganda kasi nakakatulong ka sa kapwa. Kaya dun sa mga bago na papasok dito sa ating komunidad ay ma-experience yan yung mag-charity. Dahil sa totoo lang, malaki po ang balik niyan, yung swerte. Kumbaga, siksik liglig umaapaw, di ba? Dahil mentras na tumulong ka sa kapwa mo, yung balik niyan doble-doble. Malaking bagay yung tumutulong ka sa kapwa dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na tumulong at hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng tulong.
yan lagi yung nakikita akong dalawang klase ng tao. So might as well ako yung tumulong kaysa ako yung tulungan. Kaya ako malaking pasasalamat ko na ando doon ako sa bahagi na yon, yung tumulong sa kapwa. Dahil magaan sa pakiramdam. Tapos tingin ko rin napakaswerte ko sa mga pangyayari sa buhay ko, dahil siguro blessed ako, malusog ang buhay ng mga anak ko, yung mga mahal ko sa buhay, 'di ba? So kahit pa paano naman, kung may mga labis ka na naitatabi dyan, 'di ba? Ikakaka nila. Share mo na rin. So, yan yung dito yung mga gawain ng Kamote Riders. Naku po, matutuwa kayo. 'Di ba? Makakasalumuhan nyo iba't ibang klase ng tao. 'Di ba? Yung diversity ng culture, magiging bahagi kayo niyan. Babiyahe kayo, magra-rides kayo. 'Di ba? So, we are actually promoting good governance dito sa KRC. Kaya ang obligasyon namin ay hindi natatapos lang sa isang tulong. Hindi kami pwedeng tumulong kasi ang problema namin, dahil nagawa na namin i-commit yung sarili namin sa pagtulong sa kapwa. Gaya ng nasabi ko sa ibang team, no? Kahit tulog ka na, yung tulong nilalapitan ka. Sir, pa-rescue. Sir, patulong naman dito, meron kami pasyente. Sir, may dugong nangangailangan. 'Di ba? Sir, may financial na assistance sa hinihingi si ganito, si ganyan, 'di ba? Masarap. So sana yun lang, bago sana maintindihan nyo, bago kayo pumasok sa komunidad na aking kinabibilangan, no? Isa lang masasabi ko, tingin ko lang, hindi kayo magsisisi. Dahil dito, ang maaari nyo lang makita ay yung quality ng pagiging magkakapatid. Sa totoo lang, dito sa Kamote, bawal po ang hierarchy. Lahat po tayo members. Masaya tayo pag lahat member. Kung meron man tayong pinangalanang representante, dahil gaya nga ng sabi, representante nga. So nire-represent lang niya para magkaroon lang ng system yung bawat grupo. Pero lahat tayo member, lahat tayo leader. Yan ang pakatatandaan ng kahit sino na maaaring mapabilang sa Kamote Riders. Lahat tayo leader. Hindi ka magiging leader kung hindi ka member. Dahil lahat tayo member, lahat tayo leader. Puso natin dapat lagi isa lang, yung advokasya ng pagtulong sa kapwa. Number 1, dapat yan, sang-ayon ng isa, sang-ayon ng lahat. Isa lang ang kumontra, cancel. Tapos ang usapan, di ba? Ganun lang. Kumbaga, walang sakitan ng samaan ng loob. Hanggat maaari, lahat friendly environment lang, healthy, emotionally, physically, and spiritually, di ba? Ayan, so ayan na, medyo tumatraffic na talaga. At ako'y naligaga pagmamaneho. Signing up, signing up.